Hello mga kagala! Kamusta kayo? So alam niyo na siguro kung nasaan tayo. Yung nasa likuran ko ay ang Tian Tan Buddha. So ito ay located dito sa may Ping Village. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, isubscribe mo na. At huwag kalimutan na i-like at i-follow ang aking mga social media accounts. So anong gagawin? Tara na, sama ka na sa gala ko! Hello, so ngayon nandito tayo sa Chim Sha Chu Station at papunta tayo ng Tian Tan Buddha. So samahan niyo ako sa aking adventure sa araw na ito at ituturo ko sa inyo kung paano nga pumunta doon at kung ano yung mga pwede nating gawin. So yan no, mga kagala, mapapansin niyo na mayroong vocalator dito sa station na Central going doon sa Chung Line. Nakarating na tayo ngayon dito sa Tung Chung MTR Station at ang naging travel time natin ay around 39 minutes. So ngayon kung gusto ninyong mag-Ping 360, ito yung sasakay ka ng cable car papunta doon sa Big Buddha. Sundan lang yung signage. Ayan, nakalagay naman kung nakikita nyo. Exit yun. Sundan nyo lang yun para hindi kayo maligaw. Pero ngayon ang intention ko para makatipid, gusto ko mag-bus kasi makakatipid tayo ng 1,600 pesos din, kinumpute ko. If tama yung pagkaka-research ko, ang pamasahe sa bus ay only 20 HKD or 153 pesos. Samantalang kapag magki-cable car tayo, balikan, ang pamasahe based dun sa computation ay almost 1.8 din. So malaking katipiran yon. Hopefully nga ay umabot tayo sa bus kasi every 1 hour lang ang biyahe ng bus doon. So tara mga kagala. Pagkalabas nyo ng Tung Chung Station, ito yung itsura niya. Pakita ko sa inyo. Tapos kung nakikita nyo yan, dyan yung papunta doon sa cable car. Pero right now, hahanapin ko yung mall. Nandun daw sa ilalim nun yung bus na sasakyan natin papunta ng Big Buddha. Try natin kung dito ba yung bus papunta doon sa ilalim ng City Gates Outlets. Nakagala mula sa City Gates Outlets sa may unahan. Tapos kayo, diretsuhin nyo lang. Tapos tawid kayo, andito yung terminal ng bus papunta ng Big Buddha. So yan, makikita nyo nakapila yung mga naghihintay ng bus papunta sa Big Buddha. So pumila na rin tayo ngayon mga kagala. Umabot naman tayo dito sa bus at ako yung pinakahuling nakasakay at nakaupo. Kasi yung iba naman, pwede naman sumakay, kaya lang standing. So 1 hour din kasi yun mula dito sa bus station. So ang worry ko mga kagala, dahil umaambon na at hindi maganda ang panahon, pero ngayon nga, tinuturo ko sa inyo kung paano pumunta doon ng mas matipid na nakasakay dito sa bus. Mga kagala, finally nakarating na tayo dito sa Ping Village. So pupunta tayo doon sa may Big Buddha. Kung nakikita nyo, ayun siya oh. So lalakad tayo. So yun nga, tama ako, medyo maulap dahil hindi maganda yung panahon, pero okay lang kasi opportunity din naman na makapunta tayo dito. Mapapansin nyo talagang parang zero visibility oh. So paano kaya pagdating natin sa tuktok? So nakikita nyo ba yan? Yan yung gate after nung Ping Village. So papasok to. Yan, ang dami nating mga kasabay na turista din. So alam ko meron nga ditong Pauline Monastery. Isa din siyang temple. Grabe yung buhok ko. Talaga ang lakas ng hangin. Tapos talagang yan nagpapag. Zero visibility na mga kagala. Ang lamig. Hindi ako ready. Kasi yung mga nasa likod natin yung naka-jacket sila. So push lang natin to. Tuloy-tuloy lang natin ang gala. Para sa inyo ta mga kagala. Kahit na ganyan yung surroundings natin, ma-enjoy pa rin po ninyo ang view dito sa Big Buddha. So pa-entrance na tayo ng Big Buddha. Yan, grabe yung lamig at ang lakas ng hangin. Hindi ako ready. Pero dahil Pinoy tayo, kaya yan ang balat natin. Kaya yan, laban tong Big Buddha na to. Tapos, ayan nga,
ito yung entrance. Mas magugustuhan nyo sa mga hindi pa nakapunta dito. Aakyatin natin yung hagdan na yan. So ano nga ba itsura nito? Ay, ang daming park! Nakikita nyo, yung buhok ko, grabe. Parang yan. Akyat tayo dyan. Tayo sa ano ha? Grabe. At hindi ko alam kung okay pa yung audio ko dahil sobrang lakas nga ng hangin. Mapapansin nyo naman na yung buhok ko nasa side na. Pero try natin pumunta sa taas. Pero bago tayo pumunta dyan, check muna natin yung monastery. So ngayon, nandito tayo sa harapan at labas ng Pauline Monastery. Ang Pauline Buddhist Monastery ay matatagpuan sa Nyongping, Lantau Island. Sinasabi na ito ay tahanan ng 10,000 Buddhas at open mula 9 AM hanggang 6 PM. Oh my God! Ang ganda niya mga kagalao. Irinig nyo ba yun? Hindi ko alam kung pwede ang video doon. Wow! Amazing, grabe. Ngayon mga kagala, nandito tayo sa may hagdanan nitong monastery. Yan o, ang ganda. Kung nakikita niyo yung detalye ng building, grabe. Diba, wow. Bukan natin pumasok mga kagala. So ito yung itsura ng Pauline Monastery dito sa loob. Mapapansin niyo yung mga Buddha. Yan o, ang tingkad ng kulay. Grabe. At saka yung ceiling, kita nyo, sobrang ganda, di ba? Sana nagustuhan niyo po yan, mga kagada. Hindi na tayo makakapasok sa loob kasi hindi allowed. Pero makikita naman natin dito mula sa labas yung mga Buddha. Wow, ang ganda. Pakita ko sa inyo. So yan mga kagala, yung itsura ng Buddha dito sa loob. Ang ganda, di ba? Grabe. Wow. Ang dami nga. At isa pang mapapansin nyo, yung mga design. Grabe oh, sobrang ganda. So pababa na tayo ngayon mga kagala. At ito papakita ko sa inyo kung gaano kadetalye yung mga design ng monasteryong ito. Yan oh. Grabe no. Yan. Aakit na tayo dyan, papunta doon sa pinakatuktok, yung Big Buddha. So ito yung pinaka-entrance niya. Ito ay may taas na 34 meters. Kailangan lang nating umakyat ng 268 steps para marating ang pinakatuktok ng Buddha. Nakarating na tayo dito sa tuktok ng Buddha. At luckily, medyo nawala yung ulap. Kaya nakikita natin siya ng mas malapitan. Reporting live mula dito sa Tiantan Buddha, Lantau Island, Hong Kong! It's like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are Tapos na tayong pumunta ng Tiantan Buddha o yung Big Buddha. So pababa na tayo ngayon. So yan yung itsura niya. Ngayon nandito tayo sa may harapan papasok ng Nyongping Village. Diyan natin hahanapin yung terminal ng bus pabalik. Doon tayo kanina pumasok. Ipapunta doon sa Big Buddha. Nakikita nyo ito yung itsura ng Nyongping Village. Kung nag-cable car ka, dito yung daan mo papunta doon sa Big Buddha.
Dito sa Nyumping Village, madami kang mabibili ng mga souvenir items. So, bawat tindahan na yan, pasok ka lang, may mga red market, may mga damit. Tapos mga kagala, di ba doon tayo galing sa may entrance ng Nyumping Village. So, dito pala makikita yung bus terminal. Diyan tayo sasakay ng bus. Para mas makatipid tayo, hindi na tayo magki-cable car. Kasi almost 1,600 din yung matitipid natin kung hindi tayo sasakay ng cable car. Pero before that, kain muna tayo kasi lunchtime na. By the way mga kagala, nandito tayo ngayon sa harapan ng Nyumping 360 cable car station. At mapapansin nyo, may cable car. Galing sa Tung Chung Station. Pwede kang mamili ng cable car kung standard or crystal. Kapag crystal, yung may salamin siya, yung makikita mo yung nasa ilalim. So mga kagala, pupunta na tayo ng bus 23 at babalik na nga tayo dun sa terminal na pinanggalingan natin kanina. Pinambayad ko doon ay using Octopus card. So mga 19 point, almost 20 Hong Kong dollars din yun. Pero kung wala ka namang Octopus card, pwede mo gamitin ang cash. Pero dapat exact amount dahil hindi nagsusukle yung mga bus na ganito. So yan yung bus 23, yan yung pila. So dyan tayo sasakay balik ng Tung Chung Station. So itatap lang natin ito mga kagala dito. Yan. So 19.6 HKD. Ngayon nakasakay na tayo at magkita na lang tayo mamaya sa next destination natin mga kagala. Hello mga kagala, ngayon nandito tayo sa Diamond Hill MTR Station. At kung pupunta kayo sa Chin Lin Naniri at Nanyuan Garden, ito yung exit natin, letter C. So tara mga kagala, puntahan na natin yan. Pala yung Nanyuan Garden. Ganda. Ang Nanyuan Garden ay isang Chinese garden na may lawak na 3.5 hectares. So kakayanin ba natin ikutin lahat yon? Dito ako ngayon sa harapan ng Lotus Pond at makikita nyo sa aking likuran ang Golden Pavilion. Ang ganda, di ba? Lalo na yung ano niya, yung bridge papunta doon sa Gold Pavilion. Amazing. Papansin nyo na ang daming mga rock formation na dinesign na nakakadagdag ng ganda dito sa Nanyuan Garden. Nakikita nyo ba yung umiikot sa likod ko? Yan o, ang galing. Tapos ito yung waterfall. Yan. Dami nagpapapicture. Likuran ko ay ang waterfall. So nasa harapan niya ang Blue Pond and Pavilion Bridge. Dito makikita nyo yung mga nagtataas ng building. And then, daming koi na lumalangoy. Hello mga kagala, so ngayon nandito tayo sa harapan ng Chin Lin Naniri. By the way, yung nasa likuran, yun yung Nanyuan Garden. So, umakyat lang ako and then diretso tayo dito. Ang maganda dito mga kagala, actually libre siya. So yun yung mga pinuntahan natin dito sa Hong Kong na mga pasyalan na kung saan tayo makakatipid, di ba? So hopefully in the future makonsider niyo pumunta dito para makatipid din kayo ng budget. So yan, ikot lang tayo dito. Wow. Ito yung tsura nyo. Diba? Nakakatuwa yung ganito oh, tapos napapaligiran ka ng mga matataas na building. Wow, astig no? Gandang tignan. So masasabi ko na 2-in-1 itong pasyalan na to. Kasi itong Chin Lin Naniri ay nasa loob mismo ng Nanyuan Garden. Hopefully mga kagala, nagustuhan nyo ang pagpunta natin sa mga libreng pasyalan na inyong nakikita ngayon.